Unsaid PH. Hindi ako superstitious, yun yung lagi kong sinasabi. Lalo na pag may nagkukwento ng kung ano-ano sa pantry o pag may nagpo-post sa group chat ng huwag mag-uwi ng pulang damit galing ukay, may sumasama. Tatawa lang ako, magre-react ng haha, tapos tuloy sa buhay. Pero kung nandito ka ngayon at pinili kong ikwento to ng ganitong oras, yung oras na tahimik ang kalsada, tapos ang ilaw ng kwarto mo parang masyadong dilaw, may isang bagay na kailangan kong aminin. May mga damit akong binili sa ukay-ukay na hanggang ngayon, parang ayaw pa ring magpahubad. Hindi literal na dumidikit sa balat ko, hindi siya yung horror na biglang magiging possessed ka. Mas simple, mas mabagal, mas nakakapraning. Parang may ugali yung tela. Parang may memorya yung amoy. Parang kapag sinuot mo, hindi lang ikaw yung nagdadala sa kanya, may dala din siyang ibang tao sa'yo. Nagsimula to nung naghiwalay kami ni Marco. Si Marco yung long-term ko, 7 years. Yung relasyon na akala mo kasal na, pero dahil walang singsing, parang lagi kang naka-standby. Lagi kang soon. Lagi kang pag nakaipon. Lagi kang pag okay na. Tapos isang araw, bigla na lang siyang nag-message, "Sorry, I can't do this anymore." Ganun lang, isang sentence, English pa, parang email. Parang hindi kami nag-away sa iisang kama, hindi kami nag-share ng iisang toothbrush, hindi kami nagplano ng iisang future. Nasa office ako noon, BPO, mid-shift. Tapos bigla na lang nanlamig yung kamay ko sa mouse. Narinig ko yung sarili kong boses sa call, pero parang malayo. "Ma'am, are you still there?" Sabi ng customer. "Opo ma'am," sagot ko. Pero sa loob ko parang may gumuhit na lamat. "Yes, I'm here." Pag-break, tumakbo ako sa CR. Hindi ako umiyak ng malakas. Yung iyak ko yung tahimik lang parang naglilik. Yung parang ayaw mong marinig ng ibang tao na nabasag ka. Pag-uwi ko sa bed space, si Lori nakaupo sa kama niya. Nakamask pa sa mukha, nagse-cellphone. "Uy, Bes," sabi niya, "bakit mukhang binaha yung mata mo?" "Wala," sabi ko, tinapon ko yung bag ko sa sahig. "Wala-wala ka dyan," sabi niya, tawa na may pang-aasar pero may concern. "Si Marco na naman, no?" Hindi ako sumagot, kasi pag sumagot ako, baka hindi na ako tumigil. "Halika na," sabi niya, tumayo. "Tara sa Anones bukas. Ukay tayo. Retail therapy. Promise gumagaan." "Ukay?" Sabi ko, halos paos. "Oo, ukay," sabi niya parang sermon. "Kesa mag-scroll ka ng pictures niyo sa IG. Magsuot ka ng bagong damit. New you, new energy." New energy. Gusto ko sanang sabihin na hindi ako naniniwala sa energy. Pero nung gabing yon, habang nakahida ako, naamoy ko yung unan ko. Amoy cologne ni Marco kahit matagal na siyang wala doon. Amoy na ayaw umalis. At naisip ko, baka kailangan ko nga ng bagong amoy. Kinabukasan sumama ako. "Ano Anas, kung alam mo, yung rose ng ukay, siksikan, maingay, maraming ilaw na puti tapos may electric fan na parang mas umiinit palalo yung hangin. Yung tunog ng hanger na nagkikiskisan, klak klak klak, yung mga tindera pa ulit-ulit ang sigaw. 20 na lang ate, pili na. Boss, good as new to. Sale, sale, new arrival." Yung amoy, halo-halo. Amoy Fabcon, amoy lumang kabinete, amoy pawis ng taong nagmamadali, amoy plastic na bagong bukas. Si Lori parang bata sa toy store, hinahakot niya yung mga blouse, tinatapat sa sarili niya, tumatawa. "Uy, bagay! Uy, pang date! Uy, pang revenge dress!" sigaw niya. Ako naman, unang minuto pa lang parang gusto ko nang umuwi. Sobrang dami, sobrang ingay, parang lahat ng damit may history na hindi ko kayang hawakan. Pero may isang style, sa dulo, medyo madilim, isang ilaw lang yung gumagana, tapos yung tindera, matanda. Siya yung tipong hindi sumisigaw, tahimik lang. Nakaupo sa bangko, may hawak na rosaryo na parang hindi niya pinapansin pero lagi niyang hinahaplos. "Tignan mo to," sabi ni Lori, hinila ko papunta doon. "Mas mura dito, tsaka unique." Paglapit ko may biglang lamig. Hindi aircon, lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Parang yung style may sariling hangin. "Good afternoon," sabi ko, automatic, polite. Hindi sumagot yung matanda. Tumingin siya sa akin, hindi sa mukha, parang sa dibdib. Parang binabasa niya. "Ate, magkano to?"
Tanong ni Lori, hawak yung cardigan. 4.50. Sagot ng matanda, boses parang papel, manipis. Ha? Ang mahal, sabi ni Lori, tumawa. Ate, tawad, 300. Yung matanda, hindi tumawa. Hindi, yan ang presyo. Ako, nagbubuklat lang. Finger ko dumidilas sa tela, ramdam ko yung iba't ibang texture. May makapal, may manipis, may iba na parang may natuyong tubig sa hibla. Tapos nahawakan ko yung isang dress. Itim, simple, sleeveless. Hindi siya sexy, hindi siya special, pero nung hawak ko parang may humawak din sa akin pabalik. Ang lamig ng tela, hindi yung lamig ng aircon, lamig na parang matagal na siyang nasa dilim. Inangat ko sa liwanag. May maliit na tag sa loob pero wala akong mabasa. Parang kinuskos, parang binura. Ate, tanong ko sa matanda, magkano po to? Doon siya tumingin sa dress, tapos tumingin sa akin. Mas matagal, mas mabigat. Sa'yo yan, sabi niya parang normal lang. Ikaw ang kukuha. Napakunot ang noo. Ha? Sa'yo yan ulit. Ulit niya parang normal lang. Ikaw ang kukuha. Nakawa akong awkward. Hindi po, bibili pa lang ako ate. Biglang sumingit si Lori. Ate, magkano nga? Tumingin yung matanda kay Lori tapos balik sa akin. 200. Pero, wag mong sukitin dito. Bakit naman? Tanong ni Lori agad defensive parang may issue. Basta. Tapos nagmiti siya ng kaunti pero hindi umabot sa mata. Pag lumapat sa balat mo sa ganitong lugar, may sumasabay. Tumawa si Lori malakas. Ate, ano ba 2026 na? Multo-multo pa rin. Hindi sumagot yung matanda, tinitigan lang ako. Ako sa sobrang pagod at sobrang lungkot, gusto ko na lang maniwala sa kahit anong makakapagbigay ng ibang feeling. Kaya binili ko, 200 pesos. Lori, nagbayad ng cardigan niya. Pag alis namin, sabi ni Lori, grabe yon, may pa-spooky, marketing. Hindi ako sumagot. Nasa bag ko yung dress. Ramdam ko yung lamig niya kahit may plastic. Pag uwi ko, nilabhan ko agad, twice. Binabad ko pa. Fabcon, detergent, lahat. Para mawala yung amoy ukay. Para mawala yung idea na may pinagdaanan siya. Pero nung sinampay ko, may amoy pa rin. Hindi ukay, hindi Fabcon, amoy pabango na hindi ko kilala. Yung pabango na parang luma, parang pangsimbahan, may halong sampagita at papel na dilaw. Ang bango, sabi ng Aileen habang dumadaan sa sampayan, sa balcony. Bango? Ulit ko. Ha? Fabcon lang yan. Umiling siya. Hindi iba Parang may tao. Tawa ako sa kanya. Ano ka ba? Pero nung gabi na habang nakahiga ako, naamoy ko yung pabango sa hangin. Kahit nasa loob na yung dress nakatupi sa ilalim ng kama ko. Parang hindi siya pumapayag na hindi siya mapansin. Isang linggo kong hindi sinuot. Natatakot ako? Hindi naman. Busy lang. Pero may mga gabi na nananaginip ako. Panaginip na nasa isang kwarto ako na hindi ko kilala. Madilim, may ilaw na galing sa gilid, parang streetlight. May salamin sa tapat pero hindi ko makita yung mukha ko. Kasi iba yung suot ko. Yung itim na dress. At sa panaginip may boses sa likod ko. Bagay, sabi ng boses. Babae, malambot, parang kilala ko. Paglingon ko, wala. Pero nararamdaman ko yung hininga. Malapit, mainit, parang galing sa batok ko. Nagigising ako na pawis pero malamig yung paa ko. Parang may basang semento sa ilalim. Nung Lunes, bigla akong nakapag-isip, sige na, isuot ko na. Baka matapos na tong pagiging weird ng utak ko. Nagbihis ako bago pumasok. Yung dress, sakto sa katawan ko, parang tailored, parang ginawa para sa akin. Wala akong bra lines, ang linis tignan. Simple pero ang bigat. Pagtingin ko sa salamin, ako naman, pero may something na iba. Yung balikat ko mas tuwid, yung leeg ko mas mahaba, yung mata ko parang mas matalim, parang may kumpiyansa na hindi ko pinagpraktisan. Uy, ang ganda mo, sabi ni Lori. Biglang sumilip sa kurtina ko. Ano yan? Ukay? Grabe, ang lakas ng dating mo. Ewan, sabi ko. Nangumiti, pero yung ngiti ko parang hindi ko kontrolado. Basta. Sa jeep papuntang MRT, may lalaking tumingin sa akin tapos umiwas. Yung tingin niya parang may nakita siyang hindi niya maintindihan. Sa tren, may babae na nakatabi ko. Biglang lumipat ng pwesto. Sabi niya sa kasama niya, mahina pero rinig ko. Ang lamig nung katabi ko,
parang basa. Basa? Hindi ako basa. Hindi umuulan. Pero nung hinawakan ko yung braso ko, parang chilled nga. Parang galing sa aircon kahit hindi naman. Pagdating sa office, si TL namin si Carla. Sinita agad ako. "Uy girl," sabi niya. Upbeat pero may authority. "Ang formal mo today. Okay ka lang?" "Okay lang," sagot ko. "May date ka?" Singit ni Trish, tumatawa. "Wala," sabi ko. Mas mabilis kesa dapat. Si Carla, tinignan ako mula ulo hanggang paa. "Nice dress," sabi niya. Pero yung boses niya, biglang bumaba. "Saan mo nabili?" "Ukay," sabi ko. Napasinghap siya parang automatic. "Ay, ukay." "Ano meron?" tanong ni Trish. "Carla, arte mo." Umiling si Carla. "Wala, naalala ko lang. Yung tita ko, ayaw niya ng ukay. Sabi niya, may mga damit daw na may dalang story." "Story?" sabi ni Trish. "Ate Carla, podcast yarn." "Ewan," sagot ni Carla. Tumawa para tapusin. "Basta, ingat." Ingat. Mula nun, nagsimula yung mga maliliit na bagay. Una, sa call. Habit ko magsulat ng notes. Yung kamay ko mabilis. Pero nung suot ko yung dress, ibang sulat yung lumalabas sa scratch paper. Hindi yung sulat ko. Mas malinis, mas slanted. Parang lumang handwriting ng teacher. Tinignan ko yung papel, nang lamig ako. Sinubukan kong ulitin, pinilit kong gawing sulat ko. Pero may mga letra na bumabalik sa hindi ko style. Lalo na yung M, lalo na yung S. "Uy, ikaw ba to?" tanong ni Trish, sumilip sa desk ko. "Ang ganda ng handwriting mo ngayon ah." Ngumiti ako. "Nag-practice lang." Pero sa loob ko, gusto kong tumayo at tumakbo. Pangalawa, sa pantry. Habang nagtitimpla ako ng kape, may narinig akong bulong sa likod ko. Bitter. Napalingon ako. Walang tao. Yung pantry empty. Yung ilaw humuhuni. Yung vending machine may mahinang ugong. "Hello?" sabi ko, mahina, parang tanga. Walang sagot. Pero nung tikman ko yung kape, ang pait nga. Kahit nilagyan ko ng asukal. Pangatlo, sa CR. Sa CR ng office, may malaking salamin. Fluorescent, harsh. Pagpasok ko, amoy Zonrox at air freshener na lavender pero parang chemical. Naghugas ako ng kamay. Tinignan ko ang salamin. Ako yung reflection, normal. Tapos, kumurap ako. At sa reflection, isang beat late yung kurap. Parang hindi ko alam kung paano ko napansin pero naramdaman ko. Parang video na may delay. Okay? No, no. Pinatay ko yung gripo. Umalis ako. Pero habang naglalakad ako pabalik sa production floor, naramdaman ko yung hem ng dress sa tuhod ko. Parang may humihila pababa. Parang gusto niyang bumagal ako. Parang gusto niyang magtagal ako sa mga salamin. Pag-uwi ko, hinuhubad ko agad. Tinupi ko, nilagay ko sa plastic. Tinago ko sa ilalim ng luggage ko. Parang iniipit ko siya sa bigat. Pero nung gabi, nagising ako sa tunog sa tabi ng kama. Yung kurtina ko gumagalaw. Hindi hangin. Sarado ang bintana. Parang may dumadaan. Narinig ko si Lori sa kabilang kurtina nagbubulong sa phone. "Uy, girl, may weird dito." Hindi ko siya tinawag. Ayaw kong marinig niya na gising ako. Ayaw kong marinig niya na natatakot ako sa sarili kong binili. Sa dilim, naamoy ko ulit yung pabango, sampagita at lumang papel. At sa mismong hangin, may mahina, almost tender na boses na, "Isuot mo ulit." Hindi siya sigaw, hindi siya utos na galit, parang pakiusap na may tiwala. Kinabukasan, hindi ko sinuot. Pero sa office, buong araw akong sabog. Parang may kulang sa katawan ko. Parang may layer na nawala. Parang cold ako kahit naka-jacket. "Uy, okay ka?" tanong ni Carla, nakatayo sa likod ko. "You look pale." "Okay lang," sagot ko. "Eat something," sabi niya, practical. "At matulog ka please." "Ma'am Carla, ano ba yan? Parang nanay." Ngumiti si Carla pero yung mata niya seryoso. "Kasi ayaw kong may mahimatay sa floor." Mahimatay. Parang yun yung gusto nung dress. Yung humina ako. Gabi na pauwi ako, tumawag si mama. "Anak, kamusta ka?" Boses niya, laging may pagod. "Okay lang ma." "Tulog ka ha? Ang dami kong napapanaginipan lately. Parang may tumatawag sa'yo." Nanlamig ako. "Anong panaginip?" "Ewan,"
sabi ni Mama. Basta may babae raw na nakaitim, nakatayo sa may pintuan. Sabi niya, pabalik mo. Hindi ako huminga. Parang may humawak sa lalamunan ko. Ma, baka napapanaginipan mo lang kasi iniisip mo ko. Hindi, sabi niya, mas mahina. Hindi ko siya kilala, pero parang kilala ka niya. Pagbaba ko ng tawag, nakatayo ako sa gilid ng kalsada. May bus na dumadaan, maingay, may usok. Pero sa gitna ng ingay, parang may katahimikan sa loob ng katawan ko na bumuka. Umuwi ako, binuksan ko yung luggage, kinuha ko yung dress. Tinignan ko siya sa ilaw. Itim, simple, walang dugo, walang mancha, walang obvious na dahilan para katakutan. Pero nung hinawakan ko, malamig. At parang may heartbeat yung tela. Hindi literal na tumutubok pero parang may pulse sa palad ko. Anong gusto mo? Bulong ko. Parang kausap ko talaga siya. Tahimik. Tapos, sa sobrang hina, narinig ko sa loob ng ulo ko. Yung oras mo. Napaupo ako sa sahig. Ramdam ko yung lamig ng tile sa hiha ko. Yung electric fan umiikot pero parang hindi dumadampik sa akin. Anong gusto mo? Bulong ko. Luha na agad. Hindi ko alam kung bakit umiiyak ako. Pagod? Takot? Lungkot? Because you have it. Sabi ng boses, English, kalmo. Tinignan ko yung dress. Sino ka? Hindi niya sinagot ng diretsuhan. Parang ayaw niyang bigyan ng pangalan ng sarili niya. Isuot mo ulit, sabi niya ulit. Just one more time. At ito yung part na hindi ko aaminin pero aaminin ko. Sinuot ko ulit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto kong tapusin. Siguro dahil pagod na ako sa pagiging duwag. Siguro dahil may parte sa akin na gusto rin ng pahinga. Pagkatapos kong suotin, tumayo ako sa harap ng maliit naming salamin, yung salamin na may crack sa gilid dahil natumba dati. Ako yung nasa refleksyon, pero habang tinitignan ko, unti-unting nagbago yung ekspresyon ko. Yung mata ko naging mas matapang, yung labi ko parang may alam na smile, at nagsalita yung bibig ko. Hindi ko ginagalaw yung bibig ko. Salamat, sabi ng bibig ko, Tagalog, malinaw. Napaatras ako. Pero sa reflection, hindi siya umatras. Nakatingin lang siya sa akin, parang nanunood. Hindi, bulong ko. Hindi. You're fine, sabi niya, English, soothing. Just breathe. Huminga ako, pero yung hininga ko parang hindi ako yung nagdidikta. Lumabas ako ng bed space na suot yung dress kahit walang lakad. Dumaan ako sa hallway, yung ibang bed spacers na patigil. Uy, sabi ni Eileen, saan ka pupunta? Late na, sabi ni Lori, sumilip, hawak phone. Ate, anong trip mo? Ngumiti ako. Sandali lang. Hindi yun yung boses ko. Boses ko pero iba ang tono. Mas mababa, mas kumpante. Parang sanay magsabi ng sandali lang na may assurance na babalik, kahit hindi. Pagbaba ko sa building, may guard sa lobby, si Kuya Boy. Ate, gabi na sabi niya, medyo strict. San ka? Tatawid lang, sagot ko. Tatawid saan? Tanong niya. Sa kabila, sagot ko. Napakunot noo siya. Anong kabila? Sarado na tindahan dyan. Hindi ko na siya sinagot. Lumabas ako sa kalsada. Madilim. May mga ilaw ng sasakyan. May mga asong gala. At habang naglalakad ako, naramdaman ko na parang mas gumagaan na yung katawan ko. Parang hindi na masakit yung likod ko. Parang hindi na mabigat yung dibdib ko tungkol kay Marco. Actually, parang hindi ko na siya iniisip. Kahit hindi ko na iniisip yung sarili ko. Sa kanto, may maliit na ukay stall na bukas pa rin kahit gabi. Yung tipong may ilaw na nakasabit, tapos mga damit na naka-ziplock, may parp na sale. May babaeng tindera, bata pa, naka-ponytail. Nag-aayos ng hangers. Ate, sabi niya, tingin po kayo, new arrival. Tumigil ako. Tumingin ako sa mga damit. Lahat parang pare-pareho. Lahat parang may mga buhay na galing sa ibang bahay. May hinahanap ako, sabi ko. Anong hanap nyo? Tanong niya. Mabilis, business mode. Yung akin, sagot ko. Natawa siya. Ate, ano yan? Nawawala? Tumigil yung tawa niya nung tinignan ko siya. Kasi siguro iba yung tingin ko. Yung tingin na parang hindi ko siya kilala, pero kilala ko yung takot. Dito ka ba nakatira?
Tanong ko sa kanya. Opo, sabi niya, biglang cautious. Bakit po? Huwag kang mag-iiwan ng damit sa labas, sabi ko, mahina. Madaling magpagkamalan. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung linyang yun, pero lumabas lang. Ate, sabi niya, parang maiiyak. Okay lang po kayo? Tumalikod ako. Umuwi ako. Pag-akyat ko sa room, si Lori naghihintay sa labas ng kortina ko. Naka-cross arms. Yung face niya half concerned, half inis. Girl, sabi niya, anong nangyayari sa'yo? Wala, sagot ko. Pero yung wala ko parang may ngiti. Huwag mo akong niloloko, sabi niya. Kanina bumaba ka na parang ewan, parang hindi ikaw. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Yung mata mo, sabi niya. Tinuro niya sarili niyang mata. Parang ang layo, parang may ibang tumitingin. Tahimik ako kasi kahit ako naramdaman ko. Parang may layer sa loob ko na umusog. Lori, sabi ko. Pinilit kong bumalik sa normal kong tono. Naalala mo yung matandang tindera? Yung nagsabi wag sukatin? Tumanggo siya. Oo, arte nun. Hindi siya arte, bulong ko. May sumasabay. Tawa sana yung reaksyon ni Lori pero hindi lumabas. Nakatitig lang siya sa akin. Parang biglang naalala niya lahat ng weird. Gaga, sabi niya pero nanginginig yung boses. Ano sinasabi mo? Umupo ako sa kama. Hinubad ko yung dress, dahan-dahan. Parang nagbabalat ng sarili. Tinupi ko ulit. Nilagay ko sa plastic. Tapos huminga ako ng malalim. Kanina, sabi ko, parang hindi ko kontrolado yung sarili ko. Ano to? Possession? Bulong ni Lori. Parang ayaw niyang marinig yung salita. Hindi ko alam, sagot ko. Pero parang may gustong bumalik sa ukay. May gustong umuwi sa pinanggalingan niya. At ginamit niya ako. Tahimik si Lori. Tapos biglang nagsalita siya. Mas mahina. Anong gagawin natin? Hindi ko alam ang sagot. Pero sa isip ko bumalik yung mukha ng matandang tindera. Yung hindi sumisigaw. Yung rosaryo. Yung tingin. Kinabukasan, day off ko. Pinuntahan ko ulit yung ukay sa Anonas. Mag-isa. Hindi ko sinabi kay Lori kasi ayaw kong madamay siya lalo. Sa araw, mas maingay, mas mabaho, mas mainit. Yung ukay parang parehong lugar, pero mas hostile. Yung mga tao nag-aagawan, nagtutulakan. Excuse po, singit ko. Dadaan po. Miss, dahan-dahan, sigaw ng isang tindera. Hanap ko yung stall sa dulo, yung madilim. Pero pagdating ko doon, wala na. Walang bangko, walang rosaryo, ibang tindera na. Lalaki na may speaker sumisigaw. Piso, piso, pili na. Nilapitan ko siya. Kuya, nasan po yung matandang tindera dito dati? Tinignan niya ako, parang nag-iisip. Matanda? Alin? Marami dito. Yung tahimik, sabi ko. May rosaryo. Imiling siya. Wala dito miss, ako na tumatagal. Hindi po, sabi ko, mas desperado. Nandito po siya last week. Tumawa yung lalaki. Miss, baka sa kabila yon o baka panaginip. Panaginip. Yun din gusto kong sabihin pero may dress sa bag ko. May amoy ng sampagita sa zipper. May konting lamig sa balat ko kahit tirik ang araw. Tumalikod ako, nanginginig. Hindi dahil sa takot lang. Dahil sa realization na kapag gusto niyang mawala, mawawala siya. At kapag gusto niyang bumalik, babalik. Sa jeep pa uwi, may matandang babae sa tabi ko. Naka-duster, may bitbit na bayong. Tinitigan niya yung bag ko. Apo, sabi niya, walang intro. Anong laman yan? Damit lang po, sagot ko, polite. Hindi lang damit. Nanlamig ako. Po! Lumapit siya ng koonti. Amoy mentol at katingko. Pag may lumang damit, huwag mong iuwi yung pangalan. Anong pangalan? Tanang ko, paos. Yung pangalang nakakapit sa tahi. Minsan, hindi siya natatahimik hanggat may nagsusuot. Paano po yon? Tanong ko. Tumingin siya sa bintana, parang hindi rin niya gustong malaman ko ng buo. Ibalik mo kung saan mo nakuha. Pero wag mo nang hanapin yung nagbenta. Hindi sila yung may hawak. Sino po? Tanong ko. Hindi niya ako sinagot. Bumaba siya sa may kanto. Parang wala lang.
Parang naghulog lang siya ng salita sa akin tapos iniwan niya akong mag-isa. Pag-uwi ko, tinawagan ko si Carla, TL ko. Hindi kami close pero siya yung pinaka-grounded sa office. Ma'am Carla, sabi ko, nanginginig. Pwede ba kitang makausap? Personal? Sure, sabi niya, professional. What's up? May weird, sabi ko. May binili akong dress, ukay. Tapos, hindi ko alam paano itutuloy. Tahimik siya sandali, tapos bumaba yung boses niya. Are you safe? Tanong niya, English, direct. Hindi ko alam, sagot ko. Okay, sabi niya, slower. Then don't burn it inside your place. Don't keep it near where you sleep. And please, tell someone you trust where you are. I told someone I trust. Kaya siguro ito yung ginagawa ko ngayon. Kinukwento ko sa'yo. Kasi kailangan kong may saksi. Gabi na nung nagdesisyon ako. Bitbit ko yung dress sa plastic. Lumabas ako ng bed space. Si Lori humabol sa akin. Uy, saan ka pupunta? Tanong niya, nakapanik. Ibabalik ko, sabi ko. Saan? Tanong niya. Sa Anonas, sabi ko. Gabi na, bakit ngayon? Kasi, sabi ko, huminga ako ng malalim. Pag araw, masyadong maraming tao. Pag gabi, mas tahimik. Baka marinig niya. Marinig sino? Tanong niya. Hindi ko sinagot kasi ayaw kong bigyan ng pangalan. Sumama si Lori kahit ayaw ko. Hindi kita papayagan, sabi niya. Matigas. Kung mamamatay ka, kasama ako. Lori, saway ko. Joke lang, sabi niya. Pero yung mata niya seryoso. Tara na. Sa Anonas, sarado na halos lahat. Pero may ilan pa ring ilaw. Mga tricycle, mga tindahan ng siyo, mga karinderya na may natitirang ulam. Yung ukay area madilim, may mga tarp na nakatiklop, may mga hanger na nakasabit pa rin kumakalamsing sa hangin. Ang creepy, bulong ni Lori. Gaga, why are we here? Shh, sabi ko. Lumapit kami sa dulo kung saan dapat yung stall. Wala pa rin, concrete lang, saradong gate, may graffiti. Pero habang nakatayo kami doon, naamoy ko yung sampagita. Mas malakas, parang galing sa loob ng plastic. At sa sobrang hina, narinig ko yung boses. Hindi sa tenga ko, kundi sa dibdib ko. Dito, tumingin ako sa kaliwa. May maliit na eskinita, papasok. May ilaw sa dulo, isang bumbilya na parang malapit ng mamatay. Ate, sabi ni Lori, kumapit sa braso ko. Wag na, please. Sandali lang, bulong ko. Pumasok ako, sumunod siya nanginginig. Yung iskinita amoy ihi at basang karton. May pusa na tumakbo, nagkalat ang bote. Sa dulo, may maliit na pinto ng bakal. Walang sign, parang storage. May kumakatok mula sa loob. Tok, tok, tok. Hindi kami kumatok, kami yung kinakatukan. Ano to? Pabulong ni Lori halos iiyak. Huminga ako. Naramdaman ko yung plastic sa kamay ko, malamig na malamig. Gusto mo to? Bulong ko, hindi ko alam kung kanino. Kunin mo. Tahimik. Tapos biglang bumukas ang pinto ng koonte. Hindi wide open, saktong singit. May kamay na lumabas. Hindi ko nakita yung muka. Kamay lang, maputi, mahaba ang daliri, parang hindi nasisikatan ng araw. Ate, sabi ni Lori pumipiglas. Tara na! Pero nakatayo ako, parang nakapako. Inabot ko yung plastic. Nung nagdikit yung daliri niya sa plastic, may dumaan na lamig sa braso ko hanggang balikat, hanggang batok. Parang dumulas ang yelo sa gulugod ko. Tapos narinig ko, sobrang hina, sobrang lapit. Salamat. Same word, same tone, yung bibig ko kahapon. Nabitawan ko yung plastic, hinila niya papasok. Sarado ulit ang pinto. Walang kalabog, walang dramatics. Tahimik, parang wala lang nangyari. Nakatayo kami sa eskinita. Si Lori humihikbi na. Uwi na tayo, sabi niya. Paos. Tumanggo ako. Oo. Habang naglalakad kami pabalik sa kalsada, napansin ko yung katawan ko. Pagod ulit. Masakit ulit ang likod. Mabigat ulit ang dibdib. Parang bumalik ako sa sarili ko. Dapat relief yun. Pero bakit? Parang may nawala. Hindi yung dress, hindi yung lamig. Yung confidence, yung straight na tindig, yung feeling na kaya ko.
Parang kasama siyang nawala. Parang may portion ng lakas ko na sumama sa pinto. Sa dulo ng eskinita. Sa tricycle pa uwi, tahimik si Lori. Ako rin. Hanggang sa sinabi niya, bigla, parang takot sa sariling tanong. Girl, bulong niya. Paano kung hindi lang damit yung binalik natin? Hindi ako sumagot. Kasi sa loob ko, may isa pang tanong na mas ayokong sagutin. Paano kung hindi lang siya yung sumabit sa akin, kundi ako yung napabitaw? Pagdating namin sa bed space, natulog ako agad. Walang panaginip, walang pabango, walang bulong. Pero bandang 3:00, nagising ako sa simpleng tunog, yung tunog ng hanger na kumikiskis. Clack, clack, clack. Hindi sa labas, sa loob ng kwarto. Dahan-dahan akong umupo. Tahimik lahat. Tulog silang lahat. Yung sampayan namin sa may bintana gumagalaw kahit sarado. At sa pagitan ng mga damit, may isang itim na tela na nakasabit. Hindi dress, hindi pareho, pero itim, sleeveless, simple, parang familiar. Hindi ako tumayo, hindi ako sumigaw. Huminga lang ako ng dahan-dahan, pinakikinggan yung saili kong dibdib. Kasi sa dilim, sa gitna ng mga ordinaryong damit, na-realize ko, hindi pala siya ukay-ukay story lang. Hindi pala siya tungkol sa munto sa tela. Tungkol siya sa mga taong gustong bumalik sa kahit anong paraan, kahit dumaan sa katawan mo. At kung may pintuman sa dulo ng eskinita, baka hindi siya nagsasara. Baka nagpapalit lang siya ng damit.